Pahinga muna tayo sa sili. Dahil ngayon, magluluto tayo nitong nakagisnan namin natamis ng mga Kapampangan. Kung tawagin nga namin ito, lelot balatong. Sa Tagalog naman, ginataang munggo. Unang gagawin dito, ihanda na muna ang mga sangkap. Para sa talagang masarap na pagkakaluto nito, gumamit dito ng masarap na klase ng balatong. Yung ganitong itsura na parang nabalot ng polvo. Ito yung masarap na klase nito. Hugasan lang ito mabuti hanggang sa matanggal lahat yung mga nakaibabaw na dumi nito. Mga nasa 3 beses ko siguro itong hinugasan. Hanggang sa malinaw na yung tubig na pinaghugasan nito. At matapos nga itong hugasan, ilagay na sa strainer para mapatiktik ang mabuti. Sunod ng gawin dito, ito na mamalagkit na bigas. Ganun din na hugasan ito ng ilang beses. Hanggang sa malinaw na yung tubig na pinaghugasan nito. Ngayon, tustahin muna natin yung munggo. Painitin lang bahagya ang lutuan. Gamit dito yung medium setting lang ng apoy. Para maayos ang pagkakatusta nito, pamalagyan lang itong halu-haluin. Lutuin na mga nasa 10 minuto siguro. O kaya naman ay hanggang sa ganito na yung itsura nito. Sa panahon nga pala ng pagluluto, hinaan lang din ng apoy kung kinakailangan. Para naman hindi ito masunog. Papait kasi ang lasa pag nagkaganon. Yan. Gusto ko na yung pagkakatusta nito. Isara na ang apoy. Hayaan lang ito nakayangyang hanggang sa tuluyan na itong lumamig. Ngayon ngang napalamig na to, ilagay na sa plastic. Saka na gumamit ng kahit na anong mabigat na bagay para mapagbitak-bitak ang munggo. Pwede pagulong-gulungin. O kaya, pagpupukpukin na lang ng ganito para mas mabilis. Sunod ng gawin dito, magpapalambot na tayo. Maglagay ng sapat na dami ng tubig. Saka na ilagay yung malagkit. Lutuin lang sa malakas na apoy hanggang sa kumulo. Yan na kumukulo na. Pwede nang ilagay yung tostadong munggo. Pagka ganito nga palang pagkakaluto nito, yung isinasabay yung munggo sa pagpapalambot sa malagkit, may nangunguyang malutong na munggo. At saka lasang-lasa yung sarap ng pagkakatusta nito. Pero para naman sa iba na ayaw na may nangunguyang malutong na munggo, unahin mo nang ilagay yung munggo. Palambutin ito ng mga 20 minutos, saka palang isusunod na ilagay yung malagkit na bigas. Patuloy lang ito lutuin hanggang sa lumambot, mga nasa 30 minutos. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. At habang pinapalambot nga pala ito, halu-haluin lang bawat 10 minuto para naman makasiguro hindi ito nanikit sa ilalim. Check na natin to. Yan, malambot na. Pwede nang ilagay yung mga panghuling sangkap. Timplahan na ng 2 tasa ng asukal. Haluing mabuti, saka na ilagay yung gata ng nyog. Nagdagdag nga pala ako dito ng gata ng nyog. Bale, nasa 6 na tasa lahat yung nailagay ko. Di na nga lang nakuhanan sa camera. Sangkapan din ito ng full cream evaporated milk. Yung malaking lata to, paalala lang pala na pagkaluto at lumamig na, mas lalapot pa ito. Timplahan ng konting asin, pambalansi ng lasa, haluing mabuti, tikman para maihusto ang lasa. Kanyama na. Patuloy lang itong halu-haluin. Lutuin hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto nito. Gamit dito yung pinakamahinang setting na ng apoy. O yan may kalututa na. Mas masarap nga pala na bago ito i-serve, buhusan ito ng konting gata.